brother ni Kuya. Siya yung panganay, Ate Mimi, ako din, Oji. Kwento ko lang yung, hindi na ako mag-English kasi wala akong panama sa kuya ko. Todo yung English ni Kuya. Anyway, yung English. Kwento ko lang yung kasi si Kuya kasama ko sa room. So, ako ang isa sa mga alam na alam kong galing niya sa bahay. So, mahilig siya sa yung hindi pa uso yung Tamiya, nagko-collect na siya ng Tamiya. So, si Kuya pag na-obsess sa isang bagay, talagang bibili niya yan. Hindi ko alam baka hindi na kumakain sa San Beda para bilhin niya yung mga figures. Ito nakilala ko si Field Marshal Rommel, German ata, hindi ko alam dahil sa kuya ko, meron sa kwarto, naka-display. Tamiya, German Army, yung infantry, mga ganun, tangke, yan, hindi siya doon. Star Wars, nagbuo nga siya ng hindi ko alam yung sinasakyan ni Darth Vader, hindi ko alam. Pero ginawa niya, out of illustration board, binuo niya talaga, tapos nandun sa ano ba yung binuo niya? Yung yung naglalakad na yung kasi nata Star Wars fan kasi. Yung malaking AT&T. Basta yung On-4. para siyang camel na malaki. Ayun, AT&T. Ayun, Snow Walker. Naka-display ko sa bahay. Ako yung Sinira ni Oji yata. Maliit pa si Oji. Papasok sa room namin si Oji para sirain lahat. Tapos, yung basketball naman, pag nagpa-basketball kami, si Kuya, hindi siya marunong mag-dribble. Pag nagdi-dribble yung mawala bola. So what I do, hindi na lang alam ng iba, sinusupport ko yung Kuya ko kasi ako talaga yun ang alam ko basketball. Si Kuya writer yan. Pero shooter siya talaga. Taas yung parang Steph Curry, parang ganun. Gagawin ko, basketball, gagawin, screenan ko siya. O tira ko yan, ganun. Shoot yan. Swak talaga palagi. So, palagi ako taga-screen sa kanya. Nagbabasketball. Then, ang hilig niya paulit-ulit na pinapanood sa bahay, nauso pa yung Betamax. Betamax ata yun. Yung The Great Mouse Detective. Ulit-ulit yun. Hanggang sa naging girlfriend niya si Ate Carla, si Ate Carla, sinaksak sa 221, kaya nasira yung Betamax natin. So yan. So di na napanood ulit. Diba? Napanood niya, sasama ka niya eh. Ulit nga kami, girlfriend, Kuya Norman, sa bahay. Obsessed din siya kay E.T. na minsan, inaano niya yung ang tawag doon, yung script ba yan? Yung sasalita siya, nire-record pa niya. Alam kasi gusto niya, hindi na niya mapanood, papakinggan na lang niya. Ganun si Kuya. Tapos, nagbabike yan. Nagbike yan isang beses sa Better Living. Ang bilis. Pagligo niya sa corner, nakasara pala yung gate ng street. Pagbali, hati na yung bike. Kuya, okay ka lang? Sabi ko, okay lang ako. Yung dalawa, inuwi niya yung bike, hati na. Saka naman yung Kuya. So, marami kinalaki Kuya Norman. Tapos nung may dog kami, si Chico. Ewan ko nga, ba't gano'n si Kuya? Nakita ko umiyak. Mga puppy pala si Chico. Ano yan? Nilagyan ni Kuya ng alligator clip sa tenga. Tapos pinapanood ni Kuya ganyan. Sabi ko, Kuya talaga. Yung alligator clip na pang Tapos, ang masabi ko, minsan pag nasa kwarto siya, he's a really good writer. Pumunta pa nga yan ng nag-aral yan ng filmmaking or hindi ko alam, script writing. Gusto niya sana magawa sa movies. Hindi ko alam ba't di niya tinuloy. Pero nagsulat na siya ng story. Yung medyo binasa ko nga konti. Medyo na-amaze ako sa imagination. Yung meron isang scene, tumatakbo yung isang character, babarilin ng laser gun. Hindi ko makalimutan niya yung script niya. Tapos pagka-baril laser gun, naging photo.
Yung mga imagination niya gano'n. So yun, nakita ko lang. Tapos, ito, nag-aaway kami sa room kasi meron kami study table, dalawang drawer. Ito yung akin, ito kanya. So minsan naiiwan ko yung drawer ko na medyo hindi ko nasara. So pag ihilahin niya raw yung drawer niya, hindi niya mabuksan. Nagagalit siya. Ano ba naman, hindi mo siya, ang gagawin niya, gaganti siya. So pag bubuksan mo lang, ganun din yung drawer niya. So ginatiran ako. So gano'n siya. Pero okay kami ni Kuya. Ano pa ba? Ito yung nire-regret ko. Kasi maaga kaming naghiwalay ni Kuya Norman. Yung kinikwento ko sa inyo was my teenage, teenager pa ako. Nung nag-college na ako, hindi na kami naging close ni Kuya. Hindi ko alam, iba kasi hiling niya sa hilig ko. More on sports ako, siya talaga iba talaga yan. So, ang nire-regret ko, maraming pala yun sa Facebook, nababasa ko yung mga praises sa kanya, may mga sinulat siya na never ko nabasa. Yun yung mga sabi ko, grabe yung kuya ko na hindi ko alam na ganyan ka pala ka-gifted sa writing na maraming nag-a-appreciate sa'yo na hindi ko nabasa or what. Hindi ko alam, nakalimutan, nagsusulat siya ng kali siya sa letran, sa lance, pero hindi ko alam yun. Basta ako, iba yung hilig kasi namin. So, yun nalaman ko may sakit si Kuya. Actually, OG called me up. Sabi ni OG, Kuya, pwede mo tawagan si Kuya Norman? Sabi ko, bakit? Kasi may sakit siya. When I called him up, hindi siya makapagsalita. Yung voice niya ganito, di sabi ko, sige, tawagan ko. When I called him up, ang voice ni Kuya ganito. Sabi ko, hello Kuya. Hello, Kuya, kumusta ka? Okay, ako. So, wala ako, tingnabukasan. Then I saw him, yun. Kasi si Kuya, ang kinakano ko talaga, hindi kami na nakikita. Actually, nakikita kami once a year lang. Kasi I live in Binyan. So, may mga plaza siya. Tipo, talagang malayo. So, nakikita kami pag ni-reunion, season reunion, gano'n. Ang nire-regret ko, yung nasabi ni Oji, gano'n lang pala isang snap lang yung buhay, parang pwede mawala yung mahal mo. Tapos yung nasa ICU na siya, I prayed. Sabi ko, Kuya, pray tayo. Nawa ko yung hand niya, nilagay ko yung hawak ko yung hand niya. Then, nilagay ko yung isa kong hand sa forehead. And I prayed. Sabi ko, Lord, thank you for giving me a great brother, Kuya Norman. Thank you for giving him a very loving wife, great kids. Then, nagnanat naman siya. Yun yung kinakaiyak ko. Kasi Kuya Norman, galit siya kay God. 2 years ago, nung nasa kila mama kami, nag-away kami. Kasi si Kuya nagsasnap. Ganun siya talaga nagsasnap. Tapos nung lumabas siya, sinundan ko sana, nasa road kami. Hiyakap ko siya. Sabi ko, Kuya, tapos sorry. Sabi ko, ba't ka ganyan? Sabi ko, sabi niya sa akin, doon lang kami nagka-heart-to-heart talk na nakayakap ako sa kanya. Sabi niya, hindi ko alam kung bakit ako nagagalit, hindi ko talaga makontrol, sabi niya. Sabi ko, galit ako sa kanya, dinuro niya talaga yung langit. Galit ako sa kanya, gano'n siya kay God. Sabi ko, Kuya, mahal ka ni God. Sabi ko, mahal ka niya, mahal ka namin. Ayoko lumapit sa kanya kung may kailangan lang ako, gano'n. Umiiyak ako nun eh. Sabi ko sa kanya, alam mo Kuya, ikaw ang the best brother, best kuya in the world. Sabi ko sa kanya. Umiiyak siya, yun ang nag-usap namin. Noong time na 2 years ago ata. Tapos ito may nasa ICU na siya. Sabi ko, bang nagpe-pray ako, ang kinatuwa ko sa kanya, nakikita ko yung mouth niya. Sabi ko, yun sinabi, in Jesus' name. Yung mouth niya, tinignan ko, sabi niya, Amen. Yun. Sobra ako natuwa nung nung day na yan. Kasi alam ko, he will be in paradise. Sobra talaga.
Na-imagine mo si kuya yung alam niyo nakapako na si Jesus. May katabi siya. Sabi ng katabi niya. Yun yung nakita ko kay kuya. Yung last moment ng ilang days na lang ng buhay niya, nireceive niya si Jesus. Parang siya yung katabi ni Christ sa cross na nagsabi, Lord, can I be with, nasabi ni Lord sa kanya, you will be with me in paradise. So yun ang nangyari kay kuya. So sobra akong masaya. Tapos same time, malungkot. Pero nami-miss ko siya. So na-realize ko, my life is short talaga. Marami akong na-realize na maraming nagmamahal sa kanya. Na yun yung nilolong niya, alam ko, all his life. Gusto niya malaman na mahal siya. Hindi lang siya naintindihan. Kaya, ngayon, na-feel niya nung nasa hospital siya talaga maraming nagmamahal sa kanya. Life is a vapor. Namulat din yung mga mata ko habang nagdadrive ako na hindi importante yung material sa buhay. Wala. Hindi, parang nag-iba tuloy yung mindset ko bigla. Parang may iwan natin lahat to. And lastly, itong song, well, habang nagdadrive ako, niremind ako, parang kay kuya talaga to, kay kuya. Yung song naman, yung I once was lost, but now I'm found. Si kuya to. I was so far away, but I'm home now. Yun na now my life song sings. I once was blind, but now I see. Yun ang nangyari kay kuya. I don't know how, but when he touched me, I once was dead, but now I live. So yun yung nangyari kay kuya. So kuya, I want to say sorry also na hindi kita nadadal. Kahit nung malakas ka pa, sorry talaga. Kali nasabi ko nung masay, di ba? Yung nasa ICU ka, sabi ko, I love you. Sabi mo rin, I love you. Pero it pains me nung nakita ko siya talaga. Binuhat ko siya from the bed. Yung kuya ko, binuhat ko. Dinala ko sa ospital. Drive ako everyday. 5 hours for you, kuya. Hindi ko iniinda yun. Everyday. Kasi iniisip ko, basta hihirapan ka rin sa akin. Bali, wala kang bago. Pero now ay naniniwala ko, you're with Christ. So kuya, thank you. Kahit di tayo gano'n nagkasama. Thank you for being my brother. I love you.